Gaya ng inaasahan, inubos namin ang natitirang mga araw ng bakasyon sa pamamasyal. Pinasyal niya ako sa Sky Ranch, People's Park at sa ilang mamahaling hotels and restaurants, lalo na kapag kasama namin sina Lola. May mga araw na hinahayaan nila kaming mamasyal na kaming dalawa lang. Naiilang ako kapag kaming dalawa lang dahil mas lalo kong nararamdaman ang panliligaw niya. Nakakakilabot mang isipin pero hindi ko akalain na may side siyang sobrang sweet at maalaga. Kahit sa pagkain ay parang natural sa kanya ang pagiging maasikaso. May mga pagkakataong parang nakikita ko si tatay sa mga kilos niya, lalo na yung uunahin niyang asikasuhin ang kinakain ko bago ang sa kanya. Ganun na ganun si tatay kay nanay kahit sa amin ni Cholo. Ultimo, ang pagbabalat ng nilagang itlog ay uunahin niyang ipagbalat kaming tatlo bago ang sa kanya. Parang ganoon ang ginagawa ni Attorney Justin sa akin. Mas inuunan niya ang sa akin bago ang sa kanya. Madalas ay hindi ko pinapahalatang na-amaze ako sa ginagawa niya dahil kapag nauhuli niya akong nakatitig sa kanya ay humihilig siya sa akin at bumubulong ng kung ano-ano. Napepreskuhan ako sa kanya pero kung iisipin ay nagsasabi lang siya ng totoo. Hindi ko naman pwedeng sabihin hindi siya gwapo kaya wag siyang filingero dahil gwapo naman talaga siya. Kasalukuyan kaming kumakain ng dinner dito sa isang restaurant along Taal Vista Hotel. Bukas na umaga ay babalik na kami ng Manila kaya sobrang aga naming umalis kanina para mamasyal at inabot na nga kami ng gabi sa daan. We went to Paradise Zoo. Sakop na yata iyon ng Cavite kaya meron yatang 1 oras ang naging biyahe papunta doon. Maganda daw sa health ni Lola kaya doon namin napiling pumunta. Sobrang nakaka-relax ang lugar. It's the perfect place for those who loves the nature. Para siyang combination ng zoo and paradise. Well, parang paraiso nga naman sa ganda ang lugar lalo na at puno ng mga magagandang bulaklak. Halos mapuno ang memory card ko dahil sa dami ng pictures na nakuha ko doon. Meron din doong zipline at may zip chair. Sa zip chair, ang sinubukan namin dahil natatakot sa Attorney Justin dahil sa una namin subok ay umulit-ulit kami. Napipikon siya dahil napakasaway ko. Gusto ko nga sanang itry ang zipline nila dito pero ayaw niya dahil may kalakasan ng hangin kaya sa zip chair lang kami. Nakagat ko ang ibabang labi nang makita kong tumigil na rin sa pagkain sina Lola at nag-aalalang nakatingin sa akin. Umiling ako at pilit nang umiti. Hindi ko naman namalayang mapaiyak nang maalala si Kuya. Miss na miss ko siya. Hanggang ngayon ay sobrang nangungulila ako sa kanya. Sobrang miss ko ang kuya ko. Wala, may naalala lang ako. Sagot ko kay Attorney Justin at hinarap sila Lola. Sorry po Lola. Lolo, may naalala lang po ako. Nakangiting sabi ko sa kanila. Tumango sila at sinabihan kong ituloy na ang pagkain. Nagkatinginan pa silang dalawa na hindi ko alam kung para saan. Sinong naalala mo? Tanong ulit ni Attorney Justin habang inaayos ang mga buhok na tumatakas mula sa pagkakatali ko. Kinagat ko ang labi. Nagiinit ang gilid ng aking mga mata at pakiramdam ko ay maiiyak na naman ako. Bakit ba ganito ang pakiramdam ko kapag siya nagtatanong sa akin tungkol kay Kuya? Pakiramdam ko ay hindi ako nahihiyang umiyak sa harapan niya. Suminghap ako dahil sa pambabara ng lalamunan, dahil sa pinipigil na mga luha. Sinubukan ko pang tumingala para mapigilan ang mga luhang pumatak sa aking mga mata. Nakita ko na pailing siya at dahan-dahang kinabig ako palapit sa dibdib niya. Hindi ko na napigilang mapaiyak nang maramdaman ko ang paghagod ng kamay niya sa aking likod. Napayakap na rin ako sa kanya habang hinahayaang umagos ng umagos ang mga luha sa aking mga mata. You missed your brother? Mahinang tanong niya habang patuloy sa paghagod sa aking likod. Hindi ako nagsalita at tumungo na lang. Bumuntong hininga siya at lalo pang hinigpitan ng yakap sa akin. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na umiyak sa dibdib niya. Pero nang matapos ako ay nakangiti na sina Lola sa akin. Hindi sila sumubok na magtanong kaya hinayaan ko na lang at nagpatuloy na sa pagkain. Lumamig na ang soup na nakaserve kaya umorder pa si Attorney Justin ng panibago nang kakain na kami. Si Lola ay kasalukuyan ng nagda-dessert habang kausap si Lolo. Masasarap ang mga pagkain pero dahil sa pagiging emosyonal ko ay hindi ko iyon na-appreciate. Panay ang alok sa akin ni Attorney Justin ng kung ano-anong putahe pero puro tikim lang ang kaya ko. Hindi ako masyadong nakakain. Medyo nahimas-himasan lang ako nang nasa sasakyan na kami. Si Lolo ay nag-volunteer na mag-drive at katabi niya si Lola sa harap.
Nahihiya ako dahil iniisip siguro na kailangan ko si Attorney Justin sa tabi ko. Kaya siya nalang nag-volunteer na mag-drive para masamahan ako ng apo niya sa likod. You okay now? Mahinang tanong niya nang magkatabi na kami sa likod ng kotse. Tumango ako at nag-iwas ng tingin. Ngayon ako tinatamaan ng hiya. Lalo siya lumapit palapit sa akin at pinulupot ang braso sa bewang ko. Napasingap ako lalo na at nakikita ko ang paglinga ni Lola sa amin. Okay na ako. Sabi ko sabay tulak sa kanya ng mahina. Sinubukan ko rin tanggalin ang braso niya sa bewang ko pero parang hindi siya nakakaramdam na naiilang ako sa mga titig ng lola niya kaya lalo lang niyang dinidiinan ang sarili sa akin. Halos hindi mo nagalaw yung pagkain mo. Aren't you hungry? Malambing niyang tanong. Napapikit ako ng mariin nang maramdaman ang labi niya sa gilid ng tenga ko. Ano ba naman yan, attorney? Masyado kang PDA. Honey, tawag niya ulit nang hindi ako magsalita. Ramdam na ramdam ko ang pananayo ng balahibo ko dahil sa lambing ng pagkakatawag niya sa akin. Idagdag pa ang mga masusuyo niyang haplos sa akin bewang. Pasimpleng nilinga ako sa lola pero busy sila ni lolo sa pagkukwentuhan ng kung ano. Nakahinga ako ng maluwag pero pakiramdam ko ay kahit na ganoon ay pasimple pa rin nila kaming pinapanood. Kinagat ko ang ibabang labi bago sinagot ang tanong niya. Hindi naman ako gutom. Sagot ko na naiilang pa rin dahil sa pagkakalapit namin. Ilang beses ko na siyang nakatabi ng ganito at meron pa ngang mas intimate pa dito pero hindi pa rin ako sanay. Kapag katabi ko siya hindi yata pwedeng hindi siya didikit ng ganito kalapit. Masyado siyang touchy pero kahit na ganoon ay hindi ako naiirita. Naiilang ako oo pero hindi ako naiirita. Hindi katulad nung kami pa ni Brian na sobrang iritado ako sa kanya kapag madidikit lang ang katawan niya sa akin. Lalo na kapag alam kong sinasadya niya. Pero kay Attorney Justin ay hindi. Hindi ko alam kung bakit. Nababaliw na siguro talaga ako. You sure? I don't know how to cook kaya hindi kita maipagluluto kapag nagutom ka mamaya. Nakangusong sabi niya. Halos matawa ko na magangat ako ng tingin sa kanya. Tumaas ang isang kilay niya. Sino naman magsabi mapapaluto ako sa'yo? Natatawang tanong ko. Ngingiti-ngiti ako at hindi ko alam kung bakit. Lalo siyang umuso at nag-iwas ng tingin. Rinig kong sabi niya. Natatawang tinitigan ko siya. Gusto ko sabihin okay lang na hindi siya marunong magluto dahil kung marunong pa siyang magluto ay lalo nang magsusumigaw ng hustisya lahat ng kalalakihan dahil masyado ng unfair sa God. What? Napipikong binalingan niya ako nang mapansin ang tawa ko. Did your best friend knows how to cook? Ha? Tanong niya pa. Tumaas ang kilay ko. At bakit na naman nasali si RC sa usapan? Ano kaya magiging reaksyon ni RC kapag nalaman niyang pinagsisilosan siya ni Attorney Justin? Napangisi ako dahil sa naisip. Naramdaman ko ang marahan niyang pagyakap sa akin. Nagpanik ako. Ano ba? Nandyan lang si na Lola. Saway ko sa kanya pero hindi siya tumigil sa pagyakap at ipinatong ang baba sa balikat ko. Nakagat ko ang ibabang labi. Gaano kadalas ka ba niya ipagluto? Bulong niya na ang tinutukoy pa rin ay si RC. Madalas kapag magkasama kami. Sagot ko. Totoo naman yun dahil magaling talaga magluto si RC dahil may restaurant sila sa Baguio. Nagbabalak nga iyong mag-aral ng culinary. Siguro ay ngayon niya ipagpapatuloy iyon dahil natapos na siya sa military service niya. Naramdaman kong humigpit ang yakap niya sa akin. I'm gonna learn how to cook then. Rinig kong sabi niya. Natawa ako at umiling. Wag na, ano ka ba? Hindi naman kabawasan sa pagkalalaki iyon. Sagot ko. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin at tinitigan ako. How about your ex? Did he cook something for you? Tanong niya. Nakatagilid pang bahagya ang kanyang ulo na parabang curious na curious. Natatawang umiling ako. Walang alam sa kusina iyon. Siya ang madalas ko ipagluto. Sagot ko. Kumunot naman ang noo niya at agad na sumimangot. How about me? Aren't you going to cook for me too? Kompleto ako ng gamit sa kondo. Wanna visit? Sunod-sunod na tanong niya. Tumaas ang kilay ko. What? Ayaw mo? Tanong pa niya. Bakit? Boyfriend na ba kita? Pambabara ko pero mahina lang dahil baka marinig nila Lola. Pinanood ko ang reaksyon niya.
Bumuka-buka ang bibig niya pero wala naman lumabas na kahit na anong salita doon. Tumaas baba din ang Adam's apple niya bago umayos ng upo at ibinaling ang tingin sa labas. Sumandal siya at tumingala na parang nagpipigil ng frustration. Hindi ko mapigil ang mapangiti. Pigil ko ang ngiti nang humarap siya sa akin habang nakasandal pa rin ang ulo sa upuan. Fine. Nakasimangot na sabi niya at kinamot ang ilong at tumalukip-kip. Naiiling na tiningnan ko lang siya at ibinaling ang atensyon sa harap. Naabutan ko pa ang pagngiti ni Lola sa akin sa rearview mirror. Ngumiti akong pabalik. Pasulyap-sulyap si Attorney Justin sa akin habang nasa biyahe. Hindi ko alam kung ano'y pinapahiwatig ng mga tingin niya pero may kung ano akong nararamdaman. Para bang, shit, ang bilis naman yata, Riza. Bakit pakaramdam ko? Ay, pinilit ko iwasan ang pagsulyap-sulyap niya sa akin habang nasa biyahe kami. Kahit na ang buong atensyon ko ay nasa kanya. Gosh, masyadong mabilis. Nakakalula. Masyadong mabilis at hindi ko maiwasang makaramdam ng takot dahil sa nararamdaman ko. Bahala na. Nagtatampo pa rin siya nang makarating na kami sa rest house. Pasado 8:00 na ng gabi nang makarating kami. Naghihikab si Lola habang papasok kami sa loob. Tired? Tanong ni Lolo at inakbayan siya. Yes, but I really enjoyed. Nakangiting sagot ni Lola at binalingan kami nang nasa tapat na ng hagdan. Tumulong sina Elsa sa mga dalang gamit ni Lola. So, tuloy na tuloy ng alas niyo bukas? Tanong niya. Ngumiti lang ako at hinayaang magsalita si Attorney Justin. Kailangan la. I have to attend seminar in Baguio on Tuesday dahil hindi makakauwi si Dad. I'm gonna stay there for a week. Sagot niya habang bumubuntong hininga. Napabaling agad si Lola sa kanya. 1 week? How about Riza? Sasama ka ba sa kanya, Iha? Agad na tanong ni Lola. Umiling agad ako. Naramdaman ko ang paghigpit ng akbay ni Attorney Justin sa balikat ko. Hindi po, Lola. Sa office lang po ako. Sagot ko. Tumungo naman si Lola. Ganun ba? Isama mo na kaya? Justin, hirit muli nito. Ayaw nga sumama, la. Ilang araw ko nang pinipilit. Sumbong niya. Napatingin na ako sa kanya pero nakita kong nagpapaawa na ang tingin niya sa lola niya na parang nagpapatulong na i-convince ako. Pasimpleng kinurot ko ang tagiliran niya. Sumama ka na, Riza. Kakailanganin ka rin niya doon para sa mga notes. Sabi ni Lola. Nang lingunin ko sa Attorney Justin ay abot tayo nga na ang ngiti niya. Halos umikot ang mga mata ko. Marami na po kasi naiwang trabaho sa opisina. Titingnan ko po kung matatapos na maaga para makasama. Sagot ko na lang para matigil na silang dalawa. We'll finish it on Monday, honey. Don't worry. Kumindat pa siya. Gusto ko siyang tadyakan kung wala lang ang lola niya. Tumangutango si Lola at ngumiti. O siya, umakyat na kayo para makapagpahinga at maaga pa aluwas niyo bukas. Bili nito. Ngumiti ako sa kanya. Sige po. Good night, Lola. Sabi ko. Ngumiti ako at yumakap siya sa akin. Good night to, Iha. Sana'y mag-enjoy ka sa pagbabakasyon dito. Sabi niya. Sunod-sunod na tumango ako nang kumalas sa yakap niya. Sobrang enjoy po. Next time po ulit. Masayang sabi ko. Tumawa siya at tumango-tango. Sa susunod ay kayo naman po ang papasyal ko sa Baguio. Jack, mag-enjoy po kayo doon. Masayang sabi ko sa kanya. Nagliwanag ang mukha ng matanda. Mas lalo tuloy nag-highlight ang dugong Kastila nito. Talaga? Naku, hindi ko tatanggihan yan. Masayang sabi niya. Ngumiti lang ako at nagpaalam na aakyat na. Umalik pa siya sa pisngi ni Attorney Justin at may ibinulong bago niya ito pinakawalan para makasunod na sa akin. Mabilis na naglinis ako ng katawan nang makapasok na sa kwarto. Narinig ko pa ang paglabas niya nang makapasok na ako sa banyo. Nagkibit balikat lang ako at naligo na. Paglabas ko sa banyo ay wala pa rin siya sa kwarto. Mabilis na nagbihis ako at inayos ang kama para makatulog na. Sasampa na sana ako sa kama nang dumating sa Attorney Justin na bagong ligo na at may hawak-hawak na tray na may lamang baso ng gatas and sandwiches. Ano yan? Kunot noong tanong ko. Tumaas ang isang kilay niya at binaba ang tray sa side table. Hindi ko maiwasang mapasinghap dahil sa itsura niya. Halatang hindi pa siya nakakasuklay dahil medyo gulo pa ang basa niyang buhok. Nagmukha siyang model dahil sa itsura niya. Umakyat siya sa kama at humiga. Nilangon ko siya at nakita kong itinaas niya ang kanyang dalawang kamay
at nilagay sa likod ng ulo. Hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Nakasando lang siya ng puti at kitang-kita ang pag-flex ng muscles niya sa simpleng galaw niya. Mas lalo na siyang nagbukang model ngayon. Ang sarap magmura, grabe. What? Tanong niya nang mapansin ang titig ko. Sandwich lang ang kaya kong gawin dahil hindi ako marunong magluto. Sabi niya at inarapan ako. Hindi ako nakapagsalita at nanatiling nakatitig lang sa kanya. Bahala nang mahuli niyo nakatitig ako sa kanya pero hindi ko talaga maalis ang tingin ko sa kanya. At ano daw? Hindi siya marunong magluto kaya sandwich na lang ginawa niya. Para akong nababaliw dahil sa kung anong kakaibang pakiramdam sa tiyan ko. Nag-effort ba siya para i-please ako? Kahit hindi siya marunong magluto? Parang gustong mag-init ng pisngi ko dahil sa ginawa niya. Kunot noong bumangon siya at bumaba sa kama. What? Kunot noong tanong niya dahil sa pananahimik ko. Sorry naman at natameme na talaga ako ng tuluyan. Dahil sa itsura niya? Dahil sa effort niyang gawan ako ng sandwich? Hindi ko alam. Ba't hindi ako makapagsalita? Shit, Riza. Magsalita ka nga. Nagkamod siya ng ulo at nalapitan ang tray at saka inabot sa akin ng baso ng gatas. Napakurap ako nang umupo siya sa harapan ko. Wala akong masabi. Napatingin ako sa gatas na iniaabot niya. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Just drink this. If you don't want sandwiches. Napatigil siya sa pagsasalita na bigla ko siyang halikan sa pisngi. Saglit na natulala pa siya sa mukha ko pagkatapos noon. Natulero ako nang ma-realize ko kung anong ginawa ko. Nag-init agad ang pisngi ko at agad na inagaw sa kanya ang gatas na iniaabot niya at tuloy-tuloy na ininom iyon. Sa pagkakataranta ko ay halos magkanda sa mid ako. Mabilis na umalalay siya sa akin at hinimas ang likod ko habang ako ay walang tigil sa pag-ubo. Shit, anong malanding espiritu ba ang sumanib sa akin at nagawa kong halikan siya? Diyos ko naman, Riza, ang pagpapantasya. Hanggang utak lang ha. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Nag-uubo ka sa harap niya, nakakahiya ka. Are you okay? Rinig kong tanong niya. Agad na tumango ako at bahagyan lumayo nang mapansing halos nakadikit na siya sa akin na hindi na ako makatingin ng diretso sa kanya. Shit, okay lang ako. Napatigil ako agad sa pagsasalita nang maramdaman ko ang index finger niya sa gilid ng kaliwang labi ko. Halos hindi ako makahinga na mag-angat ako ng tingin sa kanya. Agad na nagsalubong ang mga titig namin na parabang kanina niya pa inaabangan iyon. Ramdam ko ang pagwawala ng puso ko, lalo na nandilaan niya ang pang-ibabang labi niya at pagkatapos ay bumaba ang tingin sa labi ko. Hindi ba maayos ang timpla ng gatas? Rinig kong tanong niya habang hindi inaalis ang titig sa mga labi ko. Pakaramdam ko ay tutulo ang pawis ko kahit na sakto lang naman ang lamig dito sa kwarto niya. Umiling ako. Hindi. Napapikit ako nang bumaba agad ang mukha niya at ang kinin ng mga labi ko. Pakaramdam ko ay tinikman niya ang labi ko kaya lalong nag-init ang pisngi ko. Umangat ang mukha niya at tinitigan ako. Okay naman ang timpla. Bulong niya na lalong nagpainit ng pisngi ko. Hiyang-hiya ako dahil sa paghalik ko sa kanya at hiyang-hiya ako dahil sa pagkakatulero ko sa harapan niya. Nang mag-angat ako ng tingin sa kanya ay mapupungay na ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Kabang-kaba ako dahil pakiramdam ko ay nababasa niya kung anong nasa isip ko. Kaya nagbaba agad ako ng tingin. Hinawakan niya ang mukha ko at inangat ang baba ko para mahuli niya ang paningin ko. Nang tumitig ulit ako sa kanya ay seryoso na ang mga mata niya. Pero hindi mawawala ang ningning sa mga iyon. Para bang ang saya niya. Napapikit ako nang marahan niya akong halikan sa noo. Pagkatapos ay bumaba ang halik niya sa tungki ng ilong ko. Tumitig ulit siya sa akin at napapikit ulit ako nang masuyo niya kong halikan sa kanang pisngi at sumunod ay sa kaliwa naman. Napapasingap ako sa bawat pagdampi ng labi niya sa buong mukha ko. Kung gaano karahan ang mga halik niya ay ganoon na lang ang epekto sa akin. Pinagdikit niya ang aming mga noo. Napalunok na ako nang maramdaman ang pagtama ng mabilis niyang hininga sa akin mukha. I know this is quite too fast. But I am in love with you. So in love with you. Marahang sabi niya at tinalikan ako sa gilid ng aking mga labi. Tumigil siya at nag-angat ulit ng tingin sa akin. I love you, Riza. Muling sabi niya at napapikit na ako nang muling bumaba ang mga labi niya at marahang hinalikan ng mga labi ko.
Ramdam na ramdam ko ang pagpipigil sa bawat halik niya. Parang gusto niyang palalimin ng sobra ang halik pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Nang mag-angat siya ng mukha, hinaplos niyang pisngi ko at masuyong niyakap ako. You're giving me a hard time when you're trying to return my kisses. I might lose control, you know? Baka hindi ako makapagpigil. Rinig kong sabi niya. Base sa tunog ng pagkakasabi niya noon ay halatang nakanguso siya habang sinasabi iyon. Napangiti ako at kumala sa yakap niya. Tama nga ang hinala ko dahil bahagyang nakaangat pa ang labi niya nang makita ko. What? Stop staring. Kanina ka pa tumititig. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo. Nakangusong sabi niya at nag-iwas ng tingin. Nakagat ko ang ibabang labi. Bahala na nga. Umangat ang dalawa kong kamay at kumapit sa batok niya. Gulat na gulat siya nang ibalik ang tingin sa akin. Kitang-kita ko ang paglunok niya. Bago pa siya makapag-react ay hinalikan ko na siya ng mabilis sa labi. Ilang kurap ang ginawa niya pagkatapos. Riza, I love you. Bulong ko na lang kung maririnig niya. Lalong nanlaki ang mga mata niya at bumuka-buka ang bibig pero hindi nakapagsalita. Nag-iwas siya ng tingin pagkatapos ay ibinalik din sa akin ng atensyon. Did you just say, you love me too? Dara-diretso at tila hindi makapaniwala ang tanong niya. Gusto kong mapangiti dahil sa itsura niya pero pinigilan ko. Pula ang tenga at leeg niya habang kinakagat-kagat ang ibabang labi. Sa bawat pagkagat niya ay lumalabas ang dimple sa pisngi niya. Umirap ako. May sinabi ba ako? Patay mali siyang tanong ko at tinalikuran siya para makasampa sa kama. Nakahiga na ako ay tulala pa rin siya at hindi gumagalaw sa gilid. Maya-maya ay narinig ko ang mura niya at saka muling hinarap ako. Gusto kong matawa dahil nasa itsura niya ang pagtatalo. Kung totoo ba ang narinig niya o imagination niya lang. I'm sure. I heard it. You said it. I heard you say. Natawa na ako at napatingin siya sa akin at saka sumampa sa kama. Tinabunan ko ang mukha ko ng comforter. Ilang sandali pa ay inangat niya iyon at tinabihan ako. Riza! Sigaw niya na itulak ko siya. Natatawang tumalikod ako habang naririnig ang mura niya. Inantok na ako. Matutulog na ako. Sabi ko habang nagpipigil ng ngisi. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na ang braso niyang pumalibot sa bewang ko at saka marahan na hinarap ako sa kanya. Kinagat ko ang ibabang labi para magpigil ng tawa nang magkaharap ulit kami. Now tell me, did I hear it right? Tanong niya. Ano? Tanong ko pabalik. Naliit ang mata niya at lalo kong hinapit palapit sa kanya. Did you really say that you love me too? Muling tanong niya. Determinadong malaman ang totoo. Nagkibit balikat ako at hindi sumagot. Umungol siya at nagreklamo. Riza naman. Frustrated na sabi niya. Tumawa ko. Oo na nga. Sinabi ko. Sagot ko. Natulala na naman siya. Say it again. Utos niya. Tumas ang kilay ko at tinitigan siya. Gumalaw siya at nagsalita ulit. Say it. Ayoko nga. Sabi ko at tinalikuran na siya. Kailangan pa ulit-ulit. Yumakap siya mula sa likod ko at pilit na inihaharap ako sa kanya. Natatawang sinapak ko ang dibdib niya. Hahalikan kita kapag hindi mo inulit. Bantayan niya. Tumitig lang ako at nagtaas ng kilay. E di halikan mo. I'm gonna count 1, 2, 3. Muling bantayan niya. Nagtaas lang ako ng kilay at hinintay ang sunod niyang gagawin. 1. Nagsimula siyang magbilang habang inilalapit ng paunti-unti ang mukha sa akin. Hindi ako natinag. 2. Muling bilang niya. Nagkibit balikat lang ako. Nanliit lalo ang mga mata niya. 3. Sabi niya sabay baba ng muka. Iniwas ko ang mukha ko. I love you too. Agad na sabi ko. Napasinghap siya at nagmura. Tumitig siya sa akin pagkatapos ay inilapit ulit ang mukha sa akin. Kumunot ang noo ko. Anong ginagawa mo? Tanong ko. I'm gonna kiss you. Why? Tanong niya. Tumaas ang kilay ko. Inulit ko na yung gusto mong marinig, di ba? Ba't manghahalik ka pa rin? Kunot noong tanong ko. Tumawa siya ng mahina at saka niyakap ako na mahigpit. Napapailing na natatawa ko. Isinubsob niya ang mukha niya sa leeg ko at hinalikan ng hinalikan. Shit. Mura ko at sinapak ng sinapak ang braso niya. Tawa lang siya ng tawa habang hindi ako pinapakawalan ng halik.
Ngiting-ngiti ako ng pagkagising ko ay mukha ni Attorney Justin ang agad na bumungad sa aking mga mata. Napakaamot, napaka-fresh ng itsura niya kahit umaga na. Bigla tuloy ako na-conscious sa sarili kong itsura. Pasimple kong kinapa ang gilid ng aking mga mata at chinek kung may muta pa ako. Nang makontento ay ibinalik ko ang titig sa mukha niya. Nakadapa siya pahiga sa kama at halos nakayakap na sa akin. Ang kanang kamay niya ay nakayakap sa akin tiyan at nakatagilid ang ulo at nakaharap sa akin. Ang gwapo talaga eh. Boyfriend na ba talaga kita? Mahinang bulong ko at naiiling. Hindi ako makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Kahit ako hindi ko akalaing sasagutin ko na agad siya kagabi. Nadala ko sa gatas at sandwich ng damuhong ito. Nakagat kong ibabang labi nang maalala ang mga pangyayari kagabi. Wala yata siyang ginawa kundi ang kulitin akong magdamag na samahan siya sa Baguio. Todo tanggi ako at hindi dahil sa gusto ko magpakipot kundi dahil may mga trabahong dapat asikasuhin sa opisina niya. Halos 2 linggo na kaming walang matinong pasok. Tama na ang bakasyon, back to reality na. At isa pa, ano na lang ang isipin ng mga chismosa sa opisina? Lalo na siguro pag nalaman nilang kami na. Baka pag-isipan pa nila ako na inakit at nilandi siya. Napangiwi ako sa isiping iyon. Bumantong hininga ako habang tinititigan ang buong mukha niya. Mula sa itim at alon-alon niyang buhok, sa noo niyang madalas ay nakakunot, sa makakapal niyang mga kilay na madalas ay nakataas o di kaya ay magkasalubong, sa malalalim niyang mga mata na pag nagsaseryoso ay nakakapanlambot ng mga tuhod, sa matangos niyang ilong at perpektong mga panga na madalas umiigting kapag napipikon siya. Napangiti ako nang maalala ang mga araw na nagsusungit pa siya sa opisina. Daig pa ang babaeng nagme-menopause sa dalas magalit at bilis mairita. At kung makasigaw, akala mo wala nang bukas. At ang pinaka hindi ko makakalimutan ay ang pagmamadali niyang magpatimpla ng kape. Pagkatapos ay lalamig muna bago inumin. Kaloka ka? Natatawang bulong ko habang nakatitig pa rin sa mukha niya. Hanggang sa dumako ang tingin ko sa mga labi niyang bahagyang nakabuka. Pulang-pula ang mga ito lalo na ngayong umaga. Nag-iwas agad ako ng tingin dahil nagsisimula na naman akong pamulahan ng muka. Hindi ako makapaniwalang nagawa ko siyang halikan kagabi. Kahit smack yun, ay nakakahiya pa rin. Unang beses ko yata yung ginawa. Napailing-iling ako at pinaypayan ng kamay ang muka. Umagang-umaga ay puno ng pagnanasang utak ko. Napatingin ako sa kanya na bigla siyang gumalaw. Nakagat ko ang ibabang labi. Mukhang nagising ko pa yata. Tiningnan ko ang mga mata niyang bahagyang gumalaw at hinintay siyang magdilat ng mga mata. Ilang sandali lang ay dumilat ang kanyang mga mata at ilang beses na kumurap. Nanatili akong nakatitig sa kanya. Nagulat pa ako nang gumalaw siya at binigyan ako ng mabilis na halik sa mga labi. Marahang napapikit pa ako dahil sa pagkabigla. Good morning, honey. Napapaos niyang bati. Kinilabutan ako sa sobrang lambing ng boses niya. Halos mapasinghap ako nang mahigpit niya akong yakapin palapit sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako sanay na ganito kami kalapit sa isa't isa. Unang araw pa lang na magkasintahan ay ganito na ang lambingan. Hindi kaya atakihin ako sa puso kung araw-araw ganito kabilis ang tibok ng puso ko. Good morning din. Ganting bati ko bago siya tiningala. Baka tanghaliin na tayo sa biyahe. Matraffic. Sabi ko para bumangon na kami. Kapag nagtagal pa kami dito ay ewan ko na lang kung kayanin pa ng puso ko. Umungo lang siya at mas lalo pang isiniksik ang sarili sa akin. Halos magdugo na ang labi ko sa kakakagat nang bumaba ang mukha niya sa taas ng dibdib ko. Sadyang malambing si Justin at hindi yata siya aware na nakakabaliw ang paglalambing niya sa akin.